mga palangga. Binalita ba ng ABS to? Binalita ba ng GMA7? Binalita ba ng News 5 ito? Na this is not freely na umattend ka sa kick-off rally, kundi forced. You are forced. If you are from PTV4, from wherever, na ahensya ng gobyerno, ang ibig sabihin nito, pinipuwersa kang pumunta sa rally na iyon. So, pinanood natin yung explanation nitong kung ano daw ba itong rally na ito. Okay? Ang sabi dito ng director ng PCSO na si Chris Villonco, na syempre nakikinabang din, ang kapal ng mukha. Diba? Pinagluloko ang Pilipino, pero bawat hibla, bawat pakulay niya ng buhok, o bawat gupit niyang buhok ay galing sa kaba ng bayan. Ganito po kakapal, kabalahura, kawalang hiya, ang mga kupal na mga jutang ginemes na tao sa PCSO at the rest ng ahensya ng gobyerno na kumakamal ng pera galing sa taong bayan. Ang sabi niya ng Presidential Communications Office, it's going to be a fun day. Yes, for them. Kasi you'll never know, at the back of that kick-off rally ay may pulburong isi-serve kay Kuting sa backstage. Kaya it's gonna be a fun day talaga. Ngayon, mga palangga, ang purpose daw, ayon sa Malacanang, ayon dito sa mga hitad na ito daw ay parang information, para maging informative sa taong bayan and para ma-celebrate ang bagong Pilipinas. Informative. Pwede naman maging informative kayo. Di ba may budget na kayo dun sa PCSO? I think that was 19 million, kung di ako nagkakamali, last year, na nagkaroon kayo ng, was that meeting sa Manila Hotel? Basta somewhere, 5-star hotel, para i-educate ninyo ang taong bayan. You already spend, may budget ang PCO ng 19 million dyan sa buwaka ng inang information drive na yan. Diba? Sabi nyo nga dyan, para alarma ang Pilipino, para hindi ma-detect ang pagbasa kung fake news ba o hindi. Pero kayo ang promotor, ginagastosan nyo pa ng pera ng bayan. To celebrate bagong Pilipinas, kayo lang ang nagse-celebrate ng bagong Pilipinas kasi ginagago nyo ang Pilipinas. Ang mga taong bayan ay hirap na hirap. Pero kayo, nag-enjoy kayo, don't care. Spending millions of money, wala kayong pakialam, pinupwersa nyo ang mga empleyado, kitang-kita naman dito sa mga internal memo. So this is not about celebration ng bagong Pilipinas. Kasi walang bagong Pilipinas, bulok, okay? Lubog na Pilipinas ang ginagawa dahil sa pakikipagsabwatan nga ni Kuting sa smuggler, dahil sila mismo ang ninegosyo sa smuggling, sila mismo ang nananalo sa loto, sila mismo ang mga nagpapatayo ng bahay. Okay? Instead of build projects from the past administration, ang nangyayari ay build sila. Bawat bahay nila ngayon ay galing sa kaba ng bayan. So this is not a celebration for the Filipino people, Chris Villonco, na bawat panghugas mo sa kipay mo ay galing sa pera ng bayan. Bawat nilalaklak nyo, kung ano man ang nilalaklak nyo, galing sa pera ng bayan. Mga jutang gininan nyong lahat. Masarap talaga ang may kapangyarihan at pera, kaso kung gagamitin naman sa panggigipit ay mali yan. Nakakaawa lang talaga tayong mga ordinaryong mamamayan kung halos lahat na nga lang raw ng mga opisyal ngayon ay ganoon na lamang ang inyong ugali. Sumbat na nga lang tuloy ng netizen. Ang mga tao kasi sa kunting halaga lang ng isinusuhol sa kanila, ibinebenta na ang prinsipyo, kaya naluluklok ang mga opisyales na ang purpose ay pang sarili. Kulang talaga sa disiplina at naging ugali na ang maghintay ng ayuda imbes na magpursige para makaahon. At para lagi ka updated sa mga bagong upload natin, araw-araw tayo sa mentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag nang kalimutan i-like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. Okay, si Boying Remulla na inaaratay na. Actually, matagal na siyang inaaratay. Alright?
Matagal nang inaaratay si Remulla dahil sa kanyang sakit, di ba, na, Lulu, Kiki, Mimi, Yaya. Okay? So, yun yung kanyang iniindang sakit, mga palangga. Saan yun? So, yun ang iniinda niyang sakit, kaya siya ay lilisan na dyan sa kanyang pagiging secretary sa DOJ. So, gusto man niyang manatili dahil syempre, masarap ang mayroong power. Pera, power, ginagamit sa panggigipit. Okay? Kung nakita niyo yung kanyang latest picture, wala pa siyang video actually. Picture pa siya, wala pa siyang live. Okay? Nakita niyo latest picture niya, para na siyang isang bulati na lang ang hindi pumipirma. Oh. Parang kulang na nga lang jabao. Kita niyo ba yan? Oh. Kulang na lang, Kulang na lang kandila eh. Anyway, mga palangga. So napag-alaman natin sa ating mga footing jahas, nauna na actually na nilipat itong si Margarita Gutierrez from DILG papunta sa DOJ undersecretary, kasi tao yan ni Abalos, si Margarita Gutierrez. So nauna na dahil ayon sa ating puting ahas, papalitan ni Abalos si Remulla. Okay? So, kung kailan, hindi natin alam. Kasi nga, gusto nila i-discredit tayo, kaya kumakapit pa si Boying, although kahit hirap na siya, sa kanyang Lulu, Kiki, Mimi, Yaya. Alright? So, yun yung mga kaeksenahan. Bakit ganyan? Alright. Okay. Tapos, ang mangyayari dyan, mga palangga, from DILG, di ba, mapupunta si Abalos, okay, sa DOJ. Kasi sila pa rin yan eh. Dahil hawak nila yung mga notorious na mga, ayon sa ating puting ahas, ang mga illegalities like sa Pogo, like sa pagtatanim ng mga kaso, di ba, in the past sila magkakasabwat, di ba, during kay Teves at kay Bantag. So sila yung magkakasabwat, nakikita nyo naman. So sila pa rin, hawak pa rin nila yung pwesto na yan dahil kailangan hindi maibigay sa, well, even though kung kunyari man ay maglagay ng isang tao dyan na hindi si Abalos, it's the same thing, magiging asong julul pa rin yan ni Liza Ahas. So, di ba, nagkaroon ng balasahan dahil itong si Jonathan Tan na, naging tumpak din ang aking information sa inyo na siyang ipapalit doon kay Paulino sa SBMA. So ngayon si Jonathan Tan nasa DILG na. Kasi in preparation yan, dahil bata yan ni Dark Choco. Dark Choco, okay, Lagdameo, na nakabili ng 1 bilyon na bahay at may chinuchok-chak chenes na ibang mga girlalo. So wala na tayong pakialam kung tutusin sa ibang girlalo na yan. But again, yung pakialam natin, yung mga ninanakaw nilang pera sa bayan. Then, also, Bersamin, will be out very soon. So, dinidelay din nila dahil, syempre, ayaw nilang magkatotoo yung mga sinasabi ni Maharlika dito. Diba? Although yung kay Jonathan Tan, diba, sa SBMA, totoo. Ang dami ng mga expose natin naging totoo. So, style ni Liza Ahas Araneta Smugs yan, na i-delay. So remember the Dodo Mandanas, yung kaalyado ni Pangulong Duterte? Okay, di ba? Sinabi ko sa inyo, gagamitin lang siya ni Ahas. So ayon sa ating puting ahas ay titanggap niya o tatanggapin pa lang niya dahil wala pa namang announcement yung pwesto ni Bersamin as Executive Secretary. So papalitan siya papalit niya itong si Dodo Mandanas na ito. So gusto ko lang ipauna sa inyo, okay? Para naman pag wala na si Bonjing, sabihin nyo, ay narinig namin yan kay Maharlika. So dahil hindi na kinakaya ni Boying ang kanyang Lulu, Kiki, Mimi, Yaya. Dahil karma yun eh. Alam mo yun? Sinisingil ka na ni kamatayan. Minsan ganun eh. So hindi niya kinakaya, kaya rarampa na siya at higa-higa na lang siya at hihintayin na lang niya ang kanyang pag-uusig sa kanya ng tadhana. Alright? So yun yung aking bonus sa inyo na
inuunahan natin ang mga eksena sa Malacanang dahil nga syempre meron tayong mga juting jahas. Okay, kahapon ay sinabi ko sa inyo at ipinakita ko actually yung text mismo ni Senator Amy Marcos na tinawag niyang traidor sa konstitusyon, traidor sa bayan, at traidor sa pamilya si Marcos Jr. o si Coting. Alright? So matindi po ang ngayon, ang eksena dahil nataranta si Lisa Mugs at si Coting dahil lumabas nga, at una natin pinalabas sa ating channel, yung statement ni Senator Amy. Although hindi pa siya nagsasalta orally, verbally, hindi pa siya nagsasalta about it. And I hope marinig natin, nataranta itong magpamilya at naloka din sila kung paano natin nalaman ang pamilya ni Martin Romualdez, yung kanyang tatay at yung uncle niya, 'di ba, si Kokoy at si Beho Romualdez na ever since traidor na pala yan sa pamilyang Edralin Marcos. 'Di ba? Traidor na yung dalawang yan at even the Marcos Sr. nga, sabi ko sa inyo kagabi, ay galit na galit yan. Kaya no wonder, kaya si Senator Amy ay binoboljak niya ngayon itong kanyang pinsan at sinasabi niya, talagang lakasan ng loob na siya ang nagbigay, nag-bribe, nagsuhol, ninakaw sa pera ng bayan. Graft yan, graft and corruption, kinurap ang worth 20 million and more than that para ibayad dito sa People's Initiative dahil galigid sa inyong kaalaman, may basbas pala ng ginayupak na Coting ng Norte at Lisa para manatili sila sa pwesto ng for additional 2 terms, 'di ba? Which is babasa niyo naman sa text message. At dahil sa pangarap nilang manatili sa power. Dahil hindi na hindi na nakayanan ni Senator Amy yung ganitong ginagawa ng niyang kapatid dahil sabi nga niya for so many years na binabato sa kanila yung tungkol sa kanilang panunungkulan kasi sa kanyang ama. So ito, mas malala pa daw ang kanyang kapatid. So, tumpak yung information naman na nakarating sa atin na gugurgurin siya, na pwede talaga siyang gurgurin. So kung may nagko-comment man dyan, palabas lang nila doon. Anyway, I don't think na boboljakin ni Senator Amy Marcos yung kanyang pinsan at magpapakalat siya ng text message na ganyan kung siya ay gagawa-gawa lang ng kwento or etchos-etchos lang. Kasi sensitive issue yun eh. And also, sure ba yan mga talks nila? Okay, yes. So ngayon mga palengga, syempre mababasa ito ng mga brusko, okay, ng mga men in uniform na kahit papaano siguro may natitira pang pagmamahal sa bayan. And I hope, eto na yung hudyat na magising mamulat sila. After all, na nagnangak-ngak ako dito, na sabi ko nga, wala naman akong power in terms of political and money, but we have social power here. Diba? We have to unleash our social power, sabi ko nga sa inyo, para mabitbit na natin o malubog na natin sa kumunoy ang mga ginayupak na ito. So napag-alaman natin na talagang inaay, ayon sa ating putingas, si Senator Amy at ginagamitan na siya ngayon ng mga black ops sa utos ni Lisa Smugs at ni Tambaloslos. At kasama sa black ops na tirahin si Amy Marcos kasama ang Presidential Communications. Kasama yung mga dugyot na yan. And also, ang team ni Tambaloslos kasama din si Rocky Calvo. Okay? Kung natatandaan ninyo, binanggit natin yan, may hawak akong ebidensya na yung si Rocky ay kasabwat ng Presidential Communications at iba pang mga dugyots na binabayaran sila sa pera ng bayan para atakihin una ako lang. Ano kasama si Amy Marcos. Ngayon, etong si Rocky Calvo, nandyan na siya ngayon kay Tambaloslos. Wala na siya sa Presidential Communications kasi nag-aaway sila sa pera ng bayan na hindi sila magkasundo sa bayaran. So, si Tambaloslos ngayon ang nagbabayad sa kanya para mabuhay si Rocky Calvo, para makalamon. Okay? Para makalamon ng mga dugyot, kailangan nilang ibenta ang kaluluwa nila kay Martin Romualdez at kay Lisa para makalamon ng butil ng bigas. Okay?
Samantalang kayong mga OFW, kayong mga tindera sa palengke, kayo ay marangal na kumikita dahil sa kahit hirap na bilhin ang butil ng bigas, lumalaban kayo ng parehas. Pero etong mga tao sa gobyerno at ang mga dugyot, mga asong ulol, ay patuloy silang lumalamon gamit ang pera ninyo. Hindi sana kung okay na sana kung sweldo, pero ninanakaw nila sa inyo. Okay? So ngayon, tignan natin, sabi ni Raj, tatakbo kaya nag-iingay si Amy Marcos. You know what? Yes, hindi ko alam kung tatakbo siya pala. So, posible yan. But the point here, mga palangga, titignan ninyo, na sabi ko nga kahapon, hindi naman ganun kadali magsabi sa pinsan mo at sa kapatid mo na traidor na ganyan, tapos kukunin ng media, di ba? Yung mga sinabi mo, hindi ganun kadali. Kasi ako, to be honest with you, even before pa na nagsalta ako, kinukuyog ko na talaga yung mga taong kakilala ko na nakapaligid kay Senator Amy. Binoboljak ko sila behind the scene. Kailan magsasalta yan si Senator Amy? Pupuruan namin yan. So, yung mga ganon. So, ito na nga, nagsalta na nga ang lola mo, di sige. So, titignan natin. And nakarating sa atin na ang sabi ni Senator Amy, natanong siya kahapon ba yon? Kung pupunta daw ba siya doon sa rally, ang sabi niya, hindi daw siya pupunta doon sa ginagagong, it's not bagong Pilipinas, kundi it's ginagagong Pilipinas nitong kanyang kapatid na ito. See that? So mga kababayan, ni isa, I don't know, I think politiko nag-ulat, pero hindi nakita nyo ba sa mga mainstream media na inulat nila sa inyo na kaya yung ine-expect ng dapat yan kick-out rally na eh. Yung ginagagong Pilipinas rally or kick-off rally nila, mga kababayan, hindi inuulat ng mainstream media, okay, na pinwersa. Okay? Cyril Siao, thank you. So, pinipwersa ang mga ahensya, okay? Ang bawat ahensya ng gobyerno. Sabi ko nga, katulad ng una kong inulat sa inyo, PNP, PTV4, okay, dito, tulad dito, I think nabasa ko na sa inyo, the People's Television Network Inc. will be supporting the Bagong Pilipinas official campaign kick-off rally, okay, at Quirino Grandstand. In this regard, all division heads are advised to submit a list of names of a maximum of 10 representatives to the personnel section not later than January 26. Food and transportation will be provided back and forth to PTNI and anticipation of the traffic jams. Buses going to the kick-off rally will leave at 12 noon. Furthermore, for easy identification, all representatives are requested to wear a blue PTV uniform and blue shirt. So nakita nyo to, provided buses. Di ba? Sinabi ko na to sa inyo, pagkain at babayaran pa sila. Actually, yung babayaran sila yung araw na yun, pagpunta doon. So another memo, okay, this is from Office of the Agriculture. Okay, sabi dito, January 18, attendance to the Bagong Pilipinas Kick-Off Rally. This refers to the conduct of the Bagong Pilipinas Kick-Off Rally, which will be held at the Quirino Grandstand. In view thereof, you are hereby directed to send 100 participants, permanent and nabasa ko na. But anyway, mga palangga, binalita ba ng ABS to? Binalita ba ng GMA7? Binalita ba ng News 5 ito? Na this is not freely na umattend ka sa kick-off rally, kundi forced. You are forced. If you are from PTV4, from wherever, na ahensya ng gobyerno, ang ibig sabihin nito, pinipwersa kang pumunta sa rally na iyon. So, pinanood natin yung explanation nitong kung ano daw ba itong rally na ito. Okay? Ang sabi dito ng director ng PCSO na si Chris Villonco, na syempre nakikinabang din, ang kapal ng muka. Diba? Pinagluloko ang Pilipino, pero bawat hibla, bawat pakulay niya ng buhok, o bawat gupit niyang buhok ay galing sa kaba ng bayan. Ganito po kakapal, kabalahura, kawalang hiya, ang mga kupal na mga jutang ginemes na tao sa PCSO at the rest ng ahensya ng gobyerno na kumakamal ng pera
galing sa taong bayan. Ang sabi niya ng Presidential Communications Office, it's going to be a fun day. Yes, for them. Kasi you'll never know, at the back of that kick-off rally ay may pulburong isi-serve kay Kuting sa backstage. Kaya it's gonna be a fun day talaga. Ngayon, mga palangga, ang purpose daw, ayon sa Malacanang, ayon dito sa mga hitad na ito daw ay parang information, para maging informative sa taong bayan and para ma-celebrate ang bagong Pilipinas. Informative. Pwede naman maging informative kayo. Di ba may budget na kayo dun sa PCSO? I think that was 19 million, kung di ako nagkakamali, last year, na nagkaroon kayo ng, was that meeting sa Manila Hotel? Basta somewhere, 5-star hotel, para i-educate ninyo ang taong bayan. You already spend, may budget ng PCO ng 19 million dyan sa buwaka ng inang information drive na yan. Diba? Sabi nyo nga dyan, para alarma ang Pilipino, para hindi ma-detect ang pagbasa kung fake news ba o hindi. Pero kayo ang promotor, ginagastosan nyo pa ng pera ng bayan to celebrate bagong Pilipinas. Kayo lang ang nagse-celebrate ng bagong Pilipinas kasi ginagago nyo ang Pilipinas. Ang mga taong bayan ay hirap na hirap. Pero kayo, nag-enjoy kayo, don't care. Spending millions of money, wala kayong pakialam, pinupwersa nyo ang mga empleyado, kitang-kita naman dito sa mga internal memo. So this is not about celebration ng bagong Pilipinas. Kasi walang bagong Pilipinas, bulok, okay? Lubog na Pilipinas ang ginagawa dahil sa pakikipagsabwatan nga ni Kuting sa smuggler, dahil sila mismo ang ninegosyo sa smuggling, sila mismo ang nananalo sa loto, sila mismo ang mga nagpapatayo ng bahay. Okay? Instead of build projects from the past administration, ang nangyayari ay build sila. Bawat bahay nila ngayon ay galing sa kaba ng bayan. So this is not a celebration for the Filipino people, Chris Bilyongko, na bawat panghugas mo sa kipay mo ay galing sa pera ng bayan. Bawat nilalaklak nyo, kung ano man ang nilalaklak nyo, galing sa pera ng bayan. Mga jutang gininan yung lahat. Hindi pa kayo kunin ni kamatayan. Okay. Ngayon, sabi nila pa lang, hindi lang daw ito, hindi lang ang serbisyo, hindi lang ang gobyerno, 'di ba? Ang dapat maging part nito, ang magkaroon ng sabi niya, hindi lang ang gobyerno dapat ang magkaroon ng Pilipinas, ngunit lahat ng Pilipino. What the heck? Ano hindi lang dapat ang gobyerno? Ano yung bagong Pilipinas sa amin? Sa aming mga mamamayang Pilipino, OFW o mga tao na nandiyan sa Pilipinas, ano ang bagong Pilipinas sa amin? The bagong Pilipinas that we have is the pulboronic Pilipinas, the smuggling Philippines, di ba? Rampant ang mga pulboron, rampant ang kahirapan, rampant ang pagnanakaw ninyo, rampant ang bribery, rampant ang panggigipit. Ito ang bagong Pilipinas sa makabagong panahon na dinulot nyo sa amin, mga hinayupak kayo. Hindi pa kayo kunin ni Satanas. Okay? Ngayon, mga palangga. So, ang sabi niya, hindi lang ang gobyerno ang magkaroon ng bagong Pilipinas. Buti sinabi ninyo na kayo ay may bagong Pilipinas. Look at the greetings of Lisa Marcos, buwaka ng inang putot mudlo. Okay? Butlog. Kay Melangka Robles. Doon sa sama-sama tayong maging milyonaryo. That's 800,000 views now on TikTok palangga. So ngayon, by the way, follow niyo ako sa Snapchat. I have Snapchat. Binuhay ko. That was 48 years ago na yung Snapchat ko. Maharlika Network. Okay? Just go there. Hanapin niyo yung alindog ko. Doon ko ipopost yung mga nude pictures ko, ha? Charing. Okay. Ngayon, mga palangga. So, ngayon, itong sinasabi nila na hindi lang, we're talking about the kick-off rally, na ito daw para sa atin. Putangin na nyo lahat, dyan sa gobyerno ni Kuting. Magbabayad kayo ng bus, aantalain nyo yung trapiko. Family day yan, Sunday yan, jutang ginemes kayo. Pera ng bayan. Sabi ko nga,
kung yung pera ng bayan niya yan, milyon-milyon na pondo nyo sa mga tao, di ba? Sa livelihood programs, sa kung ano-ano mga proyekto para makaahon ng Pilipinas. Hindi. Gagamitin nga ito, ulit-ulitin ko sa inyo, pinlano na ito ni Kuting dahil bagsak ang kanyang trust rating, sukang-suka na ang mga Pilipino, lalo na yung mga OFW, dahil yung mga supporters niya, mga supporters sa dati. Ako lang, di ba, una, nagdadakdak tayo dito. Then now, okay, look at sa Japan, sa Hong Kong, all over the world. Yung mga nakakausap ko dati nung kami nagkakampaign, gising na silang lahat. Dahil nakikita ni Lisa Ahas Aranta Marcos at ni Kuting na bagsak na sila sa taong bayan. Kaya finorce nila forcibly, not freely, to attend that rally, kick-off. Kaya nga dapat kick-out rally na yan eh. Dapat i-kick out nyo na ng bonggang-bongga. Huwag nyo nang pabalikin sa Monday yan sa Malacanang. Itodo nyo na. Diba? Hilain nyo na pa, balik sa Kumunoy. Okay, ngayon, mga palagap. So, ginagastos nila at sinasabi nila ng gobyerno ni Kuting na hindi daw nila magagawa ito kung walang participation, okay, ng taong bayan dahil ito daw ay para sa welfare and rights. Tanginan nyo, welfare of the Filipino people. Look at the PCSO. Ang mga tao umaasa na mananalo, pero anong ginawa? Narinig nyo naman yung hearing doon na niluto na. Okay? Welfare ba yan ng tao na imbis ang manalo ay totoo? Pero ang nananalo sila-sila. At yan, in-stop ni Coco Pimentel at ni Raffy Tulfo ang investigation dahil nga ayon sa ating Puting Ahas, nagkabayaran na ng bilyong piso, more than that, para kay Tulfo. Imagine ninyo, at that second hearing, a few days ago, ano ang sabi? The hearing is not about para may mabilanggo sila o may mahuli sila, kundi para i-improve ang practice din sa PCS. So, jutang ginin na itong dalawang si Tulfo at saka si Kiko Pimentel. Okay? I-improve, nakita ng harap-harapan, ang ingay-ingay ng mga buwaka ng GNMS na, edited yung picture at inamin namin mismo ni Robles at sabi niya, ni Tulfo, iimbestagahan niya lahat ng power niya, forensic, etlabush, gagawin niya. Ano nangyari? Nagbago ang lahat. So tama talaga ang ating Puting Ahas na nagkaroon ng backdoor negotiation at pinatigil na sila ni Lisa Smugs at ni Mel Robles. Kaya ang buwaka ng ina kayo, Tulfo at Pimentel, kayo yung mga taksil, traitor sa bayan. Nakita nyo nang ninanakaw ni Luray-Luray na ang kaba ng bayan, ang PCSO na supposedly para sa mga may sakit, para sa nangangailangan, but you don't care. Ang sabi nyo, para ma-improve ang practice, paimbestigahan, diba? Di naggaguhan lang, ginagago nyo lang ang Pilipinas, ginagago nyo lang yung Pilipino. Harap-harapan na, pwede na kayong makipagtulungan sa Pilipino para kasuhan yan. Well, magkakasabot kasi putang ina nila di ba? Ombudsman, pasuhan ng graft and corruption, i-drug si Ahas, pag dinrug si Lisa dyan, si Lisa lahat ang pinuno ng pangbubudol, pati sa kay Amy, di ba? Si Lisa lahat ang pinuno ng pambubudol. Yung buwaka ng inang babaeng yan na yung mukha niya, mga palangga, mukhang luray-luray na. Kahit sabi ko, kahit paliguan niya yung pera niya, ipaligo niya yung pera ng bayan, mukha pa rin siyang sabog na palaka. Okay? Yan, nakita niyo naman, wala lang ang wala siya ngayon wala ang ngayon. Pero actually, nandiyan siya. Asan siya? Wag na daw. Okay, ngayon, so sinasabi nila, you go back dito sa kick-off rally na to, welfare and the rights of the Filipino people. Rights, you talk about rights, yung rights si General Macanas to express, para magsalita. Anong ginawa ni Lisa Ahas Aranta Marcos? Inutusan ng aso niyang si Ana Corda, Chief PNP, para kasuhan si General Macanas na dating militar at general nga, nagserbisyo sa bayan. Saan ang constitutional rights ni General Macanas to express, di ba, his feelings, yung kanyang malayang pananalita, malayang pamamahayag. At ngayon ay inyong kasuhan at sindakin. You talk about welfare and rights of the Filipino people. Bullshit kayong lahat, mga
Jutang ginimis ninyo. Tapos doon daw pag-uusapan at doon ay para what? Ano ng mga tao para daw magkaroon ng dissenting trabaho? Yes! Dissenting trabaho. Yeah, maraming dissenting trabaho sa Pilipinas. Katulad ninyo, di ba? Smuggling, dissenting trabaho, kasabwat si Kuting at si Lisa dahil hanggang ngayon, si Michael Ma ay wala pa rin. Ano pa nga ma-expect mo? Ginawa nga, inappoint pa nga ng special envoy to China. Yan ang dissenting trabaho ninyo, mga hinayupa kayo. Kaya ngayon, dyan sa Pilipinas, kapag totoong malinis ang inyong intensyon sa bayan mo, hindi ka magwawagi. Kasi dapat ang intensyon mo, yung business mo is smuggling, sindikato, pulboronic, pagnanakaw. Kasi pag yan ang negosyo mo, absuelto ka. Katulad ni Lisa, di ba? If you can deliver money to Lisa Ahas Araneta Marcos, absuelto ka, puprotektahan ka niya. Katulad yan si Argenieto, si Taning, tignan mo, vlogger na sipunin, na uhugin, di ba? Nakita niyo yan, nagngingikil, nang-i-scam ng tao, paaral ni Lisa sa London. So kapag marunong ka, mag-kiss-sakipay ni Lisa Smugs at mag-deliver ka ng pera, then pwede kang mag-aral sa London katulad ni Argenieto. Yan ay patotodan, yan ay isa sa mga nakikinabang sa loto. Yan, kailangan sindikato kayo sa Pilipinas para magwagi kayo. Katulad ni Acorda, dapat makipagsabuatan ka sa mga Chinese na sindikato para absuelto kayo at papalakpakan pa kayo ni Lisa Smugs. Itong kick-off rally na ito palangga, pangbangga to lahat sa mga expose natin, tandaan ninyo. This is about tungkol sa atin lahat. Dahil nakikita nila na ang social media ay bagsak na sila. Kahit pumunta kayo sa social media account nila, tingnan mo si Kuting pag nagbablog, marami pa nagbablog, pag nagsasalita, marami pa ang live viewers natin. Ibig sabihin, yan ay pamantayan na sukang-suka na yung taong bayan. Tignan nyo mainstream media dyan. Millions of followers. Pero tignan mo mga views nila kasi alam ng taong bayan. The new media is the social media. And the social power na sinasabi ko na meron tayo, yun lang. So we're not gonna stop here, darling. Hindi tayo titigil. Kahit napatungan pa nila 10 million, 20 million ang ulo ko. Kasi gusto nila akong gurgurin eh. And I hope ito si Senator Amy, di ba? Dahil nga, sabi ko nga, itong mga nakarating na informasyon na gusto siyang gurgurin, itodo mo na yan, Senator Amy. If you are really for the people. Ito mga palangga ko, ayan o, Princess Maui, thank you. Ayan. Ayan follow mo nga si Princess Maui Palangga. Love ko yan, si Palangga. Ayan. Ayan, katuwang natin yan sa mga balita. Ayan. So ngayon, mga kababayan, Senator Amy, may communication naman tayo eh. Todo mo na to. Kasi, actually, di ba sabi ko sa inyo doon, I think last week nasabi ko, I think may mga magagandang mangyayari about may gagawin si Senator Amy, I think isa ito. Pero hindi pa, may inaantay pa ako eh. Okay? May nailinigan ako, okay? Galing sa ating mga puting ahas, this is not the finale. Ito sinabi niya sa kanyang kapatid through text messages na traidor, taksil, traidor sa bayan, traidor sa pamilya. This is not the finale. Kumbaga, ano pa lang to, panimula pa lang. At saka kay Martin Romualdez, may mabigat pa. Dahil sabi ko, kung meron mang pwedeng magpabagsak ng bom, na bonggang-bongga, maliban doon sa USB at sa iba pa. Di ba? Si Senator Amy yun. So ngayon mga palangga, ina-expect daw nila dito sa kick-off rally na to na magdarating ang 200,000 na mga Pilipino. Okay, mga taong aatin doon. Kasi daw ito ay para iparamdam sa atin lahat ang Filipino pride sa isip, sa salita at sa gawa. Buwa ka ng ina nyo. Filipino pride. Paano maging proud ang Pilipino? Na mismo, bubuuhin ko si Ferdinand Marcos Jr., K.E. Kuting, at Lisa Araneta Marcos ay kasabwat ng smuggler na si Michael Ma. Kitang-kita naman ang mga ebidensyang magkakasabwat sila, business partner sila. When you say kasabwat, they are partners, business partners. Paulit-ulit kong i-share natin ulit itong kanilang nakaraang pag-ibig. Hindi pala nakaraan, pag-ibig. Patuloy, itong Michael Ma.
na sinasabi ko nga sa inyo. Ay. Okay, ayan. Kasama si Michael Ma. Okay? Sa mga travel nila, sa mga visit nila. At I think bukas ay 29, pupunta na naman ang mga buwaka ng ina sa Vietnam. Di ba? Rarampa na naman. So pagbalik ni Kuting, sasabihin na naman niya, merong pledge na naman ang Vietnam. Nakita nyo? Sa Vietnam, mas okay tayo dyan before. And now, sabi ni John Wick, si Jung. And now, babalik si Kuting, hingi na naman ng pledge sa Vietnam. Pero dito sa ginagagong Pilipinas rally, ay gagastos sila ng milyon-milyon para sabihin sa taong bayan na, hey, meron pang karisma si Kuting. Pero ang totoo, this is not, again, free will ng taong bayan na pumunta doon, kundi forced rally, mga palangga. You talk about sa isip, sa salita at sa gawa. Tanginan nyo, sa isip, ang isip nyo kung paano nakawin ang pera namin. Ang isip nyo kung paano what do you call it? Maliitin ang Pilipino. Kung paano nyo harasin, yan ang point, ang term na gusto kong pahatid sa inyo. 'Di ba? Ngayon, mga kaibigan, ano pa ang gagawin nila sa rally na to? So ang sinasabi nila dito, mga kababayan ng PCSO at ng Malacanang, ito daw ay free. Sabi niya, everyone is free to join. No! Everyone is forced to join through the internal memo, dahil mismo ang mga tao, ang mga empleyado sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay nagme-message sa akin, Miss Maharlika, please protect my identity. Pinipilit po kami. Merong isang nag-message sa akin sa Department of Energy, meron sa PNP yung unang-una, meron sa DSWD. Miss Maharlika, please protect our identity. Pinipilit po kaming pumunta dito sa Jutang Gininang Rally. Okay, nakuha niyo na nga yung term ko eh. Kaya this is not free to join. Forced pangaharas. Kapalit ng what? Ayuda? Kapalit ng t-shirt? Papasuotin niyo yung tao? Di ba? This is a syndicated rally. Organized. Kung merong organized crime, mayroong organized syndicated rally katulad nitong mga buwaka ng Ginimis na ito. By the way, may mga darating na mga celebrity. Katulad ni Andrew E. na I think darating si Andrew E. yung ginagong Pilipinas, yung kanta-kanta niya. Di ba? Si Inday Sara ang ang dating sinuportahan. Pero syempre, anong magagawa mo sa mga celebrity? Wala naman mga dignidad. Pera, hindi naman lahat, kundi pera lang. Edin Mariano Sarino, thank you, from Leyte. Ayan. So mga palangga, ang sinasabi nila, ito daw ay para sa economic progress. Economic progress. Yung rally na to, bukas, economic progress. Ano doon? Magbibenta kayo ng what? Magkakaroon ba ng mga, baka magkaroon ng mga, speaking of that, economic progress, magkakaroon ng kadiwa doon. Dahil yun daw ay serbisyo. Kadiwa, lulukoy nyo naman ng tao. So, magbibenta ng mura. Okay? Kung pwede sana ipamigay na lang talaga doon sa kawa mga tao. Pero actually, this rally is intended to fool the Filipino people, to corrupt the Filipinos' tax money. Di ba? So sabi nila, economic progress daw ito. Speaking of that, kadiwa, tangin ng kadiwa na yan, kung gusto nyong magkaroon ng kadiwa sa bawat barangay, kung gusto nyong pamurahin mga Jutang Ginimis Kuting, Lisa Tambaluslos, kasi kayo ang author nito. Di ba? Gusto nyong pamurahin, di ba, nabooking na nga kayo sa Cebu. Di ba? Remember that? I think few months ago, last year, na sinabi ni Tambaluslos na this is dream come true ng presidente na ang 20 pesos na bigas ay na-reach na. Pero later on, di ba, on the same day na nilaunch nila
yung 20 pesos na bigas sa Cebu, sa pakikipagsabuatan din ni Mumu Garcia, 'di ba? Na mukhang imbalsama na yung mukha katulad ni Boying, 'di ba? Hindi nila nakayanan kasi binili nila ng 25 pesos per kilo binili nila, then ibinenta ng 20 pesos per kilo para lang masabing dream come true. Kaya itong ginagong Pilipinas Rally or kick-off rally na ito palangga, this is all bull. Okay? Ito'y kadyutahan lahat ni Lisa. Kasi nararamdaman na nila yung kanilang pagbagsak at malapit ng mga buwaka ng inan nyo. Diba? Baka nga sa Monday, wala na kayo. Diba? Mag-day lang Angel sana ako. Okay, mga palangga. Social development. Diba? Economic progress, social development. Hindi mo kailangan mag-rally-rally dyan, buwaka ng ina ninyo. If you want social development, if you have economic progress, supportahan nyo yung magsasaka, hindi smuggler ang poproteksyonan nyo. Inappoint nyo pa na special envoy. Gusto nyo economic development? Yung ginastos dyan, mga juta kayo, okay? Ginastos nyo, million. Police, yung sweldo ng mga yan, na supposedly na iba dyan nakapahinga. Yung mga pinorse ninyo from different agencies, yung mga incentive o bribe na ibibigay nyo sa kanya. Kung gusto nyo magkaroon ng economic progress na yan, yung mga perang yan, ay inalaan nyo na lang sana. O again, papasok na naman tayo sa livelihood program. Turuan ninyo, imbis na, kung ang ginagawa nyo dyan sana, imbis na gumastos, bawat barangay, yung mga tao nyo sa LGU, mga hinayupak kayo, inabot nyo ang mga dulo ng Mindanao, ng Bisaya, ng Luzon, ng mga kabundok-bundukan, pinaabot nyo ang serbisyo ng gobyerno. In what form of service? Gamitin nyo ang LGU para i-educate ang mga taong bayan, bigyan ng training, yung hindi mga nakakaabot ng Maynila, yung hindi alam ang TESDA, dalhin nyo doon sa mga barangay. Ito, turuan natin ang barangay hibok-hibok, gumawa ng buko pie, kasi they have a lot of coconut, di ba, sa kanilang barangay. O punta tayo dito sa ganitong barangay, maraming langka. O, turuan natin gumawa ng kadkarin natin yung mukha katulad ni, ni Robles, no? But I'm just, mga palangga. Maraming langka, gagawin natin candy. Kunyari, nag-uumapaw yung langka. Turuan ninyo ang mga tao kung paano nila gamitin yung kanilang mga resources sa kanilang mga probinsya para i-market. Yan ang tunay i-market sa Kadiwa. Hindi tanginan nyo sa Quirino Grandstand. How many Filipinos ang meron sa bayan natin? Let's say 115. Ano ina-expect nyo? 200,000? You do the math. 200,000 for what? Gagamitin nyo sa pictorial nyo? Paano yung 114 and 800, di ba? Million Filipinos. Doon lang ang makikinabang 200,000. Yun lang ang gusto nyo bigyan ng economic progress and social development. If you use that money na hindi nyo nanakawin, dalhin nyo sa mga sulok-sulok. Ang dami sa Mindanao na hirap na hirap. They have resources pero walang tulong ng gobyerno. Di ba? Katulad na sinasabi ko niyang mga buko-buko pay na yan. O, kung lahat, ang daming buko sa Pilipinas, turuan, buko candy, buko, ganyan. Di ba? Turuan yung mga magsasaka, suportahan, ayudahan. Hindi yung kadyutahan, yung kiri-kirino grandstand, dapat kayo dyan, litisin, anuhin kayo dyan katulad, bratatatin kayo dyan sa Jutang Genimis na yan Di ba? Para maging bayani kayo. Di ba? Yan ang gusto ninyo? Binababoy nyo Pilipino? You're expecting 200,000 to educate them for social development and economic progress? Tanginan nyo. What? Tapos nananawagan kayo sa buong pati mga OFW. Anong gagawin namin? Manonood kami, galing-galing ni Kuting. Diba? Sabog na naman sa pulburon, si Lisa, warak na naman ang kipay sa kalaklak ng alak. Diba? Ganon-ganon. Tapos na ang eleksyon. Gagastos pa kayo sa mga celebrity. Kikickback na naman si Gerard Barria. Kikickback na naman si Chris Billonco. Kikickback na naman si Emerald. Kikickback na naman si Franz Imperial. Lahat yung mga nayupak na yan, kikickback lahat. Yung illegal na mga polis, mayroon na, illegal, sorry. Yung mga tiwaling polis na kinonsyaban, yung tiwali lang. Aabutan mo na naman ng sobre. Ilan ang mga,
money ng Pilipino para bayaran, para lang makakuha ka ng magandang angle. Ayan, dito tayo, sabi ni Kuting. Gutang ito, Lisa, sige, warak na bang kipay mo? Lasing ka na, dito tayo, ang gulo tayo dito, gano'n. Gerard, dito kami. Ayan, ilagay ka agad yan sa aking social media para sabihin ni Marlica, ayan, ang dami-daming tao para maano si Marley. Kaputahan ng mga yawa, mga giatay. Nami warakin ang mga yung mga hinayupa kayo. Okay, sabi ba dito, mga palangga, ang mga intensyon daw nila ay what? Ito, para magkaroon ng change. Okay? Totoong pagbabago, real change. Hindi lang daw sa government, kundi ito daw ay collective will of the people na magbago daw, magkaroon daw ng change. Ang change, okay? If you talk about change, baguhin ninyo. Well, hindi na talaga mababago. You talk about change. Binago nyo ang sistema ang definisyon ng pakikipag-work sa taong bayan, kundi ang binago nyo ay instead of working with the Filipino people, kundi working with the smugglers, working with the pulboronic, working with the evils, working with lahat na. Sabi ko, sindikato, tanginan nyo. Mahayop kayo. Ngayon, mga palangga, gusto daw nila ma-inspire ang taong bayan. Ma-inspire? Kayo lang ang na-inspire dahil kayo lang ang gustong maging milyonaryo. Galing mismo yun sa Nganga Bells na kipay ni Lisa Smugs. Ngayon, you talk about transformation? Yes, you really no, hindi kayo nag-transform. Well, sabihin natin, you transformed more with sungay. Diba? Nag-transform talaga kayo sa lahat ng kahayupan ninyo. Sobrang pag-transform. Baguhin ni Butod ang kipay. Sabi ni Pacflix, baguhin ni Butod, dapat ipa-vacuum ang tiyan niya para mawala ang Butod. I like that palangga. So, yun, mga kababayan. Okay? Yun ang gusto nila. Kaya nga gusto kong gurgurin ng mga buwakan ng inang yan. Wala akong tiwala sa mga TV news, sabi ni Janet Ondalos. Kawawa ang inang bayan at mamamayan. Yeah. At the end of the day, mga palangga, ang kaluluoy mga Pilipino, dahil sa ngayon, pati assistant secretary nila sa PCO, lahat ay nagpatayo na sila ng mga bahay. So yung kay Duterte dati, build infrastructures. Ang kay Kuting, build. Para sa kanyang mga asong julol, para sa mga taong nagdi-deliver ng kapike-pike ang balita tungkol sa kanya. Kasi kung talagang naging effective si Kuting, ilang taon na ba siya? Magto 2 years na. Saan din siya umabot ng SONA? Kung totoong effective, hindi na effective yung kanyang pamumuno, mararamdaman yun ng taong bayan. Kayo, ako, mararamdaman natin yun na talagang nagkaroon ng progresibong bukas. Kaso ang nagkaroon na ng progresibong bukas, ang mga sindikato. Ang nagkaroon ng progresibong bukas, sila. Kung kaya nilang magbayad ng mga trolls, maggastos ng milyon-milyon sa trolls, mga palangga. Sa trolls pa lang yan. How much more yung ginagastos nila for huwag na tayong lumayo. Ito na nga lang yung 20 million. Excuse me. Na sinuhol sa kanila. Sinuhol sa mga kongresista. 20 million. Doon pa lang yun sa People's Initiative. Na kunyari, walang alam si Kuting. Na kunyari, hindi siya sang-ayon. Yung pala, may basbas siya. At binukelya nga ni Senator Amy, may basbas siya kasi gusto niyang manatili sa pwesto for 20 something for 2 times 5, 10 years. Di ba? Lina. Hi, Lina Hiles. All right. Ano ang gagawin, Miss Maharlika? Well, let's continue talking here. Kasi sabi ko nga, may paglalagyan yung mga yan. Hindi yan sila forever. Sabi ko, mas powerful ang boses natin. Social power. Hindi nyo ba napapansin? They spend money para lang tayo panahimikin.
Pinatanggal yung 2 Facebook natin. Kasi ang intention nila, wala nang mag-decriticize sa kanila. Look at the mainstream media. Tahimik, wala man lang. Dati, tangina pag ganitong ginagawa ni, let's say, si Duterte. O even noon ni sila, di ba, Marcos, wala pa silang power, hindi pa sila nakaupo si Kuting. Anong binabato sa kanila, mga palangga? Di ba paulit-ulit na diktador? Paulit-ulit na binabato yung issue sa tatay niya. Pero ngayon, ang daming issue na pwedeng ibato. Ito ang pagpo-forced, pagbibigay ng memo, internal memo sa bawat ahensya ng gobyerno. Bakit tahimik sila? Isa lang ibig sabihin niya. Nasungal-ngala na sila ng pera o nabayaran na sila. Or takot sila dahil ang iniisip nila ay personal yung business nila. Dahil si Lisa ay vindictive narcissist. Mapaghiganting lokaret. Okay? Yan ang totoo niyan. Kaya sabi ko, kahit lunukin niya lahat ng pera ng bayan, mukha pa rin siyang ulagang ulalu. Di ba? Mukha pa rin siyang, kahit anong gawin mo, Lisa Smugs, kahit sino ang magdamit sa'yo, dahil mismo ang mga nagbe-make up sa iyo ay nakakarating sa akin, ang hirap mong pagandahin kasi paano mo papagandahin? Ay bawat kaibuturan ng puso mo, pati dugo mo, itim. Bawat bituka mo, atay, lapay, puso mo ay pinabalot ng burak. So walang make-up na gaano kamahal ang pwedeng magpaganda sa'yo. Walang pinyang tela na pwedeng magpaganda sa'yo. Hanggat ang nalalalaytay sa dugo mo ay kasamaan, ay kajijimonyohan. Habang niluluray-luray mo ang pera ng Pilipino, hindi ka magiging maganda sa paningin ng taong bayan. Kundi isa kang nilalang na punong-puno ng kapangyarihang itim na puro sungay. Jocelyn Cambayan, mabuhay ang SMNI at Maharlika from New York. Oh wow, Duterte pa rin, sabi ni Palangga. Thank you, Palangga. Conflict of interest, pwedeng kaso kay Smugs na yan. Kaya nga, ano pang inaantay ninyo? Uubusin nila ang pera ng bayan. Kung hindi kayo kikilos, sino ang kikilos? Diba? Kung hindi kayo magsasalita at patuloy kayo dyan na kayong pinadala ng mga memo forced to attend that kick-off rally, yan ba ang kapalit sa inyong dignidad? I'm calling you, lahat kayo pati nag-message sa akin. Papayag na lang ba kayong bayaran ang pagkatao nyo? And this is not only you. Magre-reflect ito sa inyong mga anak, sa inyong mga pamilya, na ang kanilang magulang ay isang mga walang bayag, mga takot sa mga sindikatong gobyerno. Di ba? Kumakanta-kanta pa tayo, ang mamatay ng dahil sa iyo. Di ba? Dahil sa pag-ibig sa bayan. Pero tinakot lang kayo, natatanggalan kayo ng trabaho? Tumiklop na ang mga kipay nyo? I'm calling you. Huwag kayong pumunta bukas doon ng against your will. But if you really want to go, pero if against your will, may karapatan kayo at lahat kayo dito, mag-email lang sa balitangmaharlika@gmail.com. Alam mo kung lahat kayo ay hindi kayo pupunta, okay? Mapipilay din ang gobyerno. At it's not the end of the world. If you're really educated, kaya nyong mabuhay. Huwag kayong pa sasakal sa mga hayop na to. Dahil kumakanta kayo ng lagi ng pambansang awit dyan sa government agencies. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Ipaglaban ninyo. Kasi lahat tayo pupunta doon. Ako nga gugurgurin na may patong ang ulo ko. At whether sa Amerika ako, sa Pilipinas ako, at hindi lang naman ako, dahil si Atty. Glenn Chong na lumalaban din. Ang dami dyan na lumalaban para sa katotohanan. Hindi lang naman ako. Andyan si Maui, Princess Maui, diyan kanina. This is not about kaduwagan. Di ba? Pag pumunta kayo ng ibang bansa, pag nagbida-bidahan kayo sa family gathering or fiesta, magaling ako, I'm this, I'm that. Di ba? Ganyan ang mga chika natin. Hindi ako payuyurak ng aking pagkatao. Kung ako sa inyo, hindi. Tanggalin niyo ako sa trabaho. Pero kung marami kayo, para kayong mga walis, magbibigkis kayo ngayon. Mahirap ngayon kayong tanggalin lahat. Kasi kung 200 kayo na may mga
task na, mga task sa ahensya ng gobyernong yan, at kayo ay mag-alsa na sasabihin nyo, hindi kami pupunta kasi forced. Mananalo kayo dito palangga. Hindi mag-work, hindi mag-function ng ahensya ng gobyerno, let's say PNP, DOA, DOF. Kasi, alam niyo yung ginagawa sa inyo, para na rin kayong ginurgur. Alam mo yung may pinapalunok sa'yo? Okay? Pinalulunok ka ng jom, ba? Di ba? Ayaw mo. Pero nilunok mo sa ngalan ng what? Dahil takot ka. Mas masarap pang mategi ng lumalaban kaysa sa mategi ng walang kwenta ang buhay mo. Totoo yun. Mas masarap mamatay ng lumalaban kaysa sa mamatay ng takot ka. Kaya nga ako, ang pananaw ko sa buhay, growing up, huwag mo lang akong tatraydorin. Huwag patalikod. Lalabanan kita hanggat sa huling patak ng dugo ko. You know my story. Nakikipag-jumbagan ako sa jeep, sa MRT, wala pala sa MRT, sa FX. Di ba? Remember that? Kwento ko sa inyo ulit sa FX ako. Yung mga bagong pasok sa channel ko. I was basta nag-work ako, college days ba ako noon. Basta, merong isang estudyante na nakaputi, magdodoktor yata. Pareho kaming bata. That was 20-something years ago na istorya. May 26, 27 years ago. Anong ginawa ng hinayupak na yon? Nag-away kami. Away kami sa aircon. Okay? Alam mo yung FX? May FX pa ba ngayon? Unahan, gitna, sa likod. Sa likod ako. Di ba? Sa likod. So, nandito ako. Nasa likod kami. Andito ako. Tapos, nandito yung babae. Ito yung palabas na. So, may aircon. So, ginalaw ko yung aircon. Napaggalaw ko, ang sabi sa akin ng hinayupak, Miss, huwag mo naman solohin yung aircon. Eh, di nagulat ako. Huwag niyo akong ginugulat-gulat. Ang sobrang inis ko. Hindi ko naman sinusolo. Eh, ang yabang. Kung anong sinabi niya sa akin, minaliit ako. Ganyan. Eh, puno siya ng tigidig-tigidig. Sorry, Sabi ko sa kanya, ang art. Hindi, nag-English pala ang gaga. Basta may sinabi siyang word, I forgot. Sabi ko, basta may sinabi siyang nagpapaslang-slang siya. Basta yung sabi ko sa kanya, ito lang natandaan ko. Jutang ginina ka, sabi ko, bago ka mag-inarte, gamutin mo muna yung mukha mo. At kung gusto mong ayaw mong may katabi ka, di ba, bumaba ka doon sa sasakyan na ito, But anyway, bumaba siya. Doon sa gitna ng upuan, may bumaba doon. Ano to, this biyaheng from Project 6 going to Recto. Kasi papasok kami, pareho. So ngayon, I think, hindi ko alam kung anong school niya, basta nakaputi. So anyway, pagbaba niya, palangga, para ma-picture nyo, unahan ng FX, gitna, tapos yung backseat. Okay, sa huli. Pagbaba niya, dahil may nagbakante doon, may sinabi siya sa akin. Sabi ko, tangina ka ha. Pag upo niya sa gitna, di free willy ako. Free yung kamay ko. Pag upo niya, bog! Talagang sabi ko, tangina. So, ganun ang mga chika boom. Nagyambagan kami. Okay? Pero actually, mahaba ang kwentong yon. Kaya siya na ganun-ganon dahil, hindi pala ako papasok sa school noon, papasok pala ako sa work noon. Na nagbayad pala ako, yung hinayupak na driver, ayun, naalala ko na, yung hinayupak na driver, ito pa isang sakit ng sa Pilipinas. Diba? Ito makaka-relate kayo from Project 6. Papunta akong Roses Avenue. Okay, Roses. Okay? Ngayon, mga palangga, sabi kong ganyan, ang binayad ko, yung saan ko yan napulot, 10 pisong bulok-bulok. Sabi ko, Manong, bayad po, ganyan-ganyan, bayad. Sabi ng hinayupak na driver, hindi ko ito makalimutan sa buhay ko. Kanino itong bulok na 10 piso to? Ganyan. Sabi ko, akin po yan, Manong. 20 babayad mo, malayo malapit, 20. Sabi ko, anong 20? 10 lang. Sabi ko, dyan lang ako sa Roses, ganyan. Sabi ko, hindi ako mababayad sa'yo. Sabi ko na ganun, 10 lang. Hindi. Tapos kinuha binalik ng driver, dahil sinuli. Binulsa ko yung 10 piso ko. Ganyan. Tapos yun na nga, yung babaeng nakaaway ko, akala niya palangga, magkakampi sila ng driver. Yun nga, nag-anuhan kami sa aircon. Eto na nga, after namin nag-away, nagsuntukan kami nung, talo siya kasi nasa gitna siya, tsaka
Yun na yung kamandag ko no, kahit nung bata. So anyway, pababa na ako. Nagbayad ako kasi naalala ko, di pa pala ako nagbayad. Siyempre, nawindang yung mga tao. Sabi ko nung naisip ko, sabi ko, eto ha, bayad ko. Sabi ng driver, hindi, wag ka na magbayad. Biglang bumayad, hindi, wag ka na magbayad. Natakot din, makakala niya, kasama siya sa jujugjugin ko. Hindi, sabi ko, tanggapin mo yung 10 pisong bulok na yan. Diyan nagsimula lahat ang galit ko. So, yung mga ganon, chika. But anyway, those were the days. Bigla ko lang naalala yung mga kwentong yun. You know, you talk about fighting your rights. You have to fight your right wherever you are. Yes. You want another story? Okay? Even dito sa Amerika, nung bago pa lang ako. Gusto nyo ng istorya? Kailangan ipagtanggol mo yung sarili mo. Okay, meron akong Pilipina din na bago pa lang ako noon. Nagtrabaho ako sa Masyonda Bells dito sa Beverly Hills, 150 a day. Estudyante pa lang ako noon. Actually, nag-a-apply pa lang ako ng aking student visa, mga palangga. Sinukwento ko to sa inyo kasi this is about your rights. Okay? Kasi pinagsasabi nila, tungkol daw sa right natin, right itong kikop-kikop rally na ito. So that patient, binabayaran ako ng 150. Pero nung time na yon, ni-request ako ng isang kababayan natin, nakwento ko niya ito, na ako pa ang gumawa ng paraan para matuto siya ng driving, ako lahat, itinulungan ko, kasi matanda na sa akin. So yung pasyente yun, ako din nagbigay sa kanya. It just so happened na meron na ako bonggang-bonggang. I started my small business during that time. Meron na ako noon. Sabi niya sa akin, Day, baka naman pwede mo ako i-relieve, Day, kasi pupunta ako ng Canada, 2 days lang. Although I'm too busy, sabi ko, sige ate, para mabisita mo naman yung kamag-anak mo sa Canada, Ay, pagdating ko doon, natapos ko na yung 2 days, ang gusto ibayad sa akin, 200 lang. Tapos sabi ko, Miss, ayoko ng chogi na yon yung pasyente. Sabi ko, it's $300. It's not 150. No, malambing pa ako, hindi pa ako nagsisigaw. Sabi ko, it's $300. It's not 200. Sabi ko, it's 150 a day. Sabi niya, no, because you don't have papers. Sabi ko, who told you that I don't have papers? I am an American citizen. You want to see my passport? Pero ang totoo, estudyante pa lang lola mo noon, mga palangga. Estudyante pa lang ang lola mo noon. Kaya ako sinasabi to sa inyo, mga kababayan, pinaglaban ko yung rights. So sabi ko, no, you have to give me the $300. I work for you. You have to give me the $300. I'll bring my passport tomorrow. Sabi kong ganon. What is the message of this story? Kapwa mo Pilipino, pinapahama ka. Kaya yung taong yun, kinausap ko, ate, sobra ka naman. Diba? Yan sabi mo, wala akong papel. Tsaka never akong na-out of status here. Yun lang gusto ko ikwento sa inyo, mga palangga. So, I'm fighting for my rights. You have to fight for your rights wherever you are. Kaysa Pilipinas ka, kaysa Zimbabwe ka, kaysa sa Mars ka. You always have to fight for rights. At itong mga mapang-aping ito, isa lamang itong nagsasalarawan, yung mga kinukwento ko, ordinaryong tao o mga nasa gobyerno, kung kaya kanilang apihin. Pag nakitaan ka ng butas na kaya kang sakalin, sasakalin ka ng mga yan. And you have to fight. Mga palangga, kailangan yung ilaban tong mga to dahil habang kayo ay nagpapaapi. Ito lagi ang turo ko sa mga anak ko, huwag kayong magsimula ng gulo. Pero the moment na hinawakan ng tenga ninyo, i-drag nyo ng bonggang-bongga hanggang kumunoy. Di ba? Ito ang gusto ko mangyari sa lahat ng Pilipino, na hindi kayo dapat nagpapaapi sa kapwa nyo Pilipino, sa sindikato, sa mga taksil sa bayan, katulad sa Kongreso, katulad sa Senado, katulad kay Kuting na pinangakuan kayong makbangon Pilipinas, pero ito ginagamit ang pera ng bayan para what? Lansihin kayong lahat. Ginagago nyo ang Pilipino. Di ba? Di na bakit ako ganito? Nakita ko mga injustice sa Pilipinas. And I always fight for whoever. You know my story. Yung nagpapalo sa akin 2015. Kunyari, ikaw, palangga. Si Tony, nakita ka na, inapi-api ka kahit sa Amerika, kahit sa Pilipinas, nakita ko, kawawa ka, ay die. Ay dong. Patay kung patay. Kahit hindi tayo magkakilala. Tutulungan kita ng bonggang-bongga. Because that's me. Diba? Gusto kong lahat, kasi nakita ko itong pang-aapi sa atin. Magsimula sa barangay kapitan, magsimula sa mga tarantadong polis, sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga teachers, sa lahat. I'm not saying lahat ng teacher. Ibig sabihin lahat lang ng mga sanggano, mga palangga. You know what I mean? So,
hindi dapat tayo nagpapauto sa buwaka ng inang memo na ito. Because you still have time to think. Don't go against your will. Kasi habang pumupunta kayo, tinotolerate nyo ang pambababoy sa ating lahat. Kayo ay representative namin. Diyan sa Pilipinas na hindi kayo dapat pumapayag na ginagamit kayo ng buwaka ng inang puting at lisa na ito. Napapalabasin nila bukas na maraming pumunta at hindi kinukuha ng mainstream media. Pero ang totoo ay tinakot kayo, tatanggalan kayo ng trabaho o pipersonalin kayo dyan sa inyong mga trabaho. See that? Walang babangon na Pilipino o na Pilipinas kung ganito. Kung takot kayo. Takot kayo kasi anak ni Mayor. Takot kayo dahil, sila ay nasa pwesto. Sila dapat ang matakot sa atin. Bakit tayo natatakot sa mga yan? Pera natin yan. Kaya nga sabi ko sa iyo, kahit ano pang mga pagpatong nila sa ulo ko, lahat naman, hindi sila immortal. Di ba? Kanya-kanya, kung may kamay sila, may kamay din ako. Di ba, mga palangga? So, yun ang ano natin. Di ba, mga palangga? So, you want another story? You want story na para tumapang kayo. Dalawa lang pala anak ko. Yung anak ko, dalawa, maliit pa yan. Okay? I think they're like 4. And basta, maliliit pa sila during that time. Nasa Sampaloc naman kami nakatira nung mga panahon na yun kasi ako, I'm all over. This kwentong taxi. Shout out sa aking mga palangga ng mga taxi drivers and mga tricycle drivers. Ito, huwag yung gagayahin. That day, pupunta kami ng SM West kasi favorite ko yan eh. Ayan. SM West. Kasama ko, 2 anak ko actually. Wait a minute. Ay, wala pa pala si Tobler noon. Isa pa lang yata. Ay, isa pa lang yung anak ko. Wala pa yung bunso ko. Isa pa lang. Kasama ko yung 2 kong kapatid. So, 3 kami. They are minors. Minors, below 10. Okay, below 10. So, ngayon, mga palangga, this is kwentong taxi driver. From Sampaloc, we're going to SM West. Ewan ko, ba't favorite kong SM? Kasi minsan pag may nakasanayan ka na, di ba? Itong anak ko, may asthma, si Sheng, ang suka-suka. Sumusuka kasi yung mga bata sumusuka. Pagpasok-pasok pa lang namin sa taxi, sabi ba naman ng hinayupak na driver, mga palangga, ito, real deal. I don't know kung nakakwento ko na to. Sabi niyang taxi driver, sumusuka ba yung anak mo? Sabi ko, hindi po. Mabait po yung anak ko. Sabi ko, gano'n, hindi po yan sumusuka. Ito ang mga anak ko biglang sumuka. Talagang pahamak din talaga. Parang sumuka talaga yung anak ko. So, syempre kinakaba. Syempre parang, alam mo yon, sabi ko doon kasi tarantado yung driver eh. Tapos yung 2 kapatid, maliliit pa. Minor pa. Minor pa din naman ako noon. 20s lang ako. 20, I think I was 24, 25, mga during that time. Aba, sabi ng driver, ayan, sinasabi ko na nga ba, ang daming sinabi. Siyempre, hindi ako pwede makipag-away sa kanya dahil nasa loob ako ng taxi, kasama ko 3 minor. Sabi ko, Manong, babayaran na lang kita. Sabi ko, papalinis ko na lang po. Sabi ko, bigyan na lang kita pang car wash, Ang bait-bait ko. Ayaw talaga niyang tumigil palangga. Talagang nape-pressure na kasi yung ang mga kapatid ko ini-Ilonggo, kayong 2, hindi sila makaintindi. Pero hindi naman Ilonggo yung driver. Sabi ko, inuutos sa akin kapatid ko na hindi ko alam, ina-assess ko pa yung driver ko, nakaka-Bisaya ba siya or what. Eh, hindi ko naman matransfer sa Ilonggo dahil hindi rin nakakaintindi yung kapatid ko. So, hirap na hirap ako. May gusto akong instruction sa kanila. So, nakaisip ako ng paraan. Sabi ko, tangina ka ha, pagdating natin ng baler, lagot ka sa akin. Sabi ko. So, sabi ko, Manong, hindi kami dumating ng SM. Sabi ko, Manong, sabi ko, dito na lang po. Sabi ko, bait-bait ko, day. Diba? Meron doon sa Baler Station, Metrobank, then Metrobank, Baler Station, then merong Bakahan at Manukan. I don't know kung buhay pa yan, mga palangga, SM North. Pagbababa ako sa taxi, sabi ko, sandali lang, Manong ha. Sabi ko, ganyan-ganyan. Binulungan ko na kagad yung mga kapatid ko, tsaka anak ko, sabi ko, pasok kayo doon, papasok tayo sa Bakahan at Manukan, dadaling ko kayo doon, itatago ko kayo. Eto na. Kinausap ko yung manager at saka guard. Sabi ko, kinuwento ko yung kwento. Sabi ko, Manong, sabi ko yung driver na sinakyan namin, ganito, ganyan. Eh, ang bait ng manager. Shout out doon sa manager na yun, sa Bakahan at Manukan. Sabi, pakisecure lang po yung 3 minors. Eto na ngayon. May kinuha pa akong gamit eh. Nasa baba na akong taxi, di ba? Ngayon, syempre, nag-aantay siya ng bayad. Eh, mabait ako, di ba? Kinuha ko na.
Nasa loob siya ng kotse. Sabi ko sa kanya, putang ina mo, hindi ka na babayaran. Sabay takbo. Tumakbo ako doon sa loob ng bakan at manukan, mga palangga. Ang nakita ko yung driver, lumabas. Kumuha ng, meron na silang pamalo sa gilid eh. Yayantokin ako, yantok. Eh, di tumakbo ako doon. Pero actually, na-inform ko na yung manager kung pwede po ba tumawag kayo ng police sa Baler Station. Shout out sa mga taga Baler Station na mga matitino. So that was my true story. Tapos nakita ko, yayantokin ako palaga. Tapos doon ako sa loob ng bakan at manukan. Secured na ako kasi na-inform ko na sila. So dumating, to cut the long story short, dumating ang mga police. Tapos nandoon, umalis yung taxi driver. Pinaalis na namin sila bonggang-bongga hanggang sa in-escort kami. Yun ang kwento ko. That's how I fight. Hindi ako naipaglaban ng yantukan. Hindi ko naman kakayanin yun, di ba? Kahit wala sa aking yantok. Diyos ko, malaki yun. I was 25, bubbly and sexy, you know. But anyway, so yun yung mga kwentong, you have to learn how to fight. Kailangan mabilis yung utak mo pag lumaban ka sa mga demonyo. So yun, ako, I have to be proud. Walang nang-apak sa akin na hindi ko sinapak. Kamaon to, papasok to sa kipay ng may kipay. Anyway, so yun yung kwento, di ba? Natuwa si Faye de Guzman. Yes, that's why lagi ko yan in-instill sa kapatid, sa anak, sa mga kilala ko. Nako, ang dami kong story. Minsan naaalala mo na lang, like ngayon, di ba? Hindi mo naman naaalala everyday yan. But minsan, if you talk about things like this, fighting for your rights, I think pwede niyo akong lagyan ng medalya pagdating sa pagkipaglaban sa kahit saan ako dalhin palangga. Never ever ako nagsa-start ng gulo. I always mabait na, hindi ko naman binubuhat yung bangko ko, pasensya na po. Pero ganito lang ako mabait, kunyari, pasensya na po, ganyan-ganyan. Pero pag talagang biglang magugulat ka na lang, nag-high pitch ako palangga. Ganon ako, ay, pasensya na, ganyan ka. But anyway, nandiyo-jombag ako. Naka-proud ba yan? Aba, syempre. Kaysa naman ikaw jombagin. Diba? So, ang dami ko pang storya, but siguro sa mga susunod na lang pag naalala ko pa. But again, ang panawagan ko dito sa mga nagtatrabaho dyan sa gobyerno, huwag kayong payuyura. Dito kay Kuting, kay Lisa, mga basura yan. Walang pera yung mga hayop na yan kung hindi sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Imagine nyo, umaatango-tango kayo dyan, pulboronic yung mga yan. Kayo mga sundalong matitino. Di ba? Alam mo, ang other life ko yata, sundalo ko eh. Dapat ako mag-lead ng Bruce kong kawal, ako muse nyo. Di ba? Ako ang muse nyo ng bonggang-bongga. This is about, you talk about fighting for your rights. Kasi ito yung sinasabi nila na sa kick-off rally to the welfare of the Filipino people, the rights of the Filipino people, eklabush. How about our rights to live with this kind of, pulburo, yung right natin to live happily. At magkaroon tayo ng opportunity. Ito pa lang, yung pag-release ng memo, pag-force lahat sa inyo na umattend, maari sa inyo, ang mga anak nyo ay birthday bukas. Tapos pinupwersa kayo, pinadalan kayo ng memo. I don't think sa panahon ni Gloria, ni Noynoy o ibang mga president ay nagpadala ng memo ganito na ipwersa kayo. Just to attend that Jutang Ginemes kick-off rally na yan. You kick them out right now. Diba? You kick them out. This pulboronic government, enough is enough. The presidential sister, nagsalita na ito ay taksil sa bayan, traidor sa bayan, traidor sa konstitusyon, traidor sa kanyang pamilya. Diba? Traidor sa konstitusyon na lingid sa kaalaman ninyo, siya pala, si Kuting pala at si Lisa, ang behind the scene ng 20 million na pamilya. Senator Arnie, si Kuting ng Norte, ang kapatid mo, sa statement mo, di ba? Mismo sa text mo, na alam pala ng kapatid mo na si Kuting, itong People's Initiative na to, Tambaluslos Initiative, at pinangakuan siya ni Tambaluslos to stay in power, di ba? Para mabago yung term limits sila, dalawang 5-year term, di ba yung sinabi mo? Then, sa makatuwid, kung tama, kung nasa matinukang pag-iisip, ang behind the scene nito ay kapatid mo, kasabwat ni Martin. So siya ang may basbas na nakawin ang pera ng bayan at ibigay ang 20 milyones coming from your statement sa mga buwaka ng inang kongresistang halang ang mga kaluluwa na mga hinayupak na yan. Mga walang dangal.
Mga hinayupak kayo. Dapat i-kick out nyo ng lahat ng mga hinayupak na yan. Di ba? So ulit-ulitin ko, huwag kayong pumunta bukas kapag labag sa inyong puso, ipaglaban nyo kami. Kasi the moment na naglaban kayo, ipinaglaban nyo not only for yourself, for your family, ipinaglaban nyo yung bayan ninyo na hindi kayo dapat magpapatakot sa mga buwaka ng inang to. Okay? So dyan sa kongreso ko, may tinupang natitira sa inyo, you are not part of this na minumura ko kung may natitira pang matino. Even sa Congress, kang sa lahat man. LGU, kung may natitira. Of course, kung matino kayo, hindi kayo masasaktan. Kasama tayo sa krusadang ito. Bago ko narating ang tugatog ng tagumpay, talagang gano'n ng buhay ko, ang daming dumaan sa akin mga pang-aapi. Nilabanan ko silang lahat. Diba? Even nung nursing, I'll tell you another story. This very magandang story. College days, shout out sa aking mga classmates because nursing is my second course. You know that. Ang mga kaklase kong hitad, ang yayabang na ng mga, hindi naman lahat, shout out sa mga kaibigan ko, na mag-Amerika, mag-Europa, mag-ganito, mag-ganyan. So ako, alam nila, nagtitinda lang ako sa school eh. Yan, you know that? Tinda ko peanut butter, tinda akong donut. Kinuwento ko na yung istorya. Tinda akong sibuyas, bawang, kumita lang, di ba? Nung ako ay nag-aaral. Dahil ang jowa ko, OFW ang jowa ko. Hindi naman niya kaya akong pag-aralin, so we have to help each other. So titinda ko na mga kung ano-ano. So ito na, graduation na. Mag-graduate na kami. Sino iba, payabangan na, pupunta ako sa ganito. Ikaw, saan ka pupunta, Claire? Sabi ko, kung pupunta sana ako, gusto ko sa Amerika. Pero lingid sa kalaman nila, may visa na ako. Okay? Sila nagyayabangan na. Hindi sila makapaniwala na may visa ang isang babaeng nagtitinda lamang ng peanut butter, ng sibuyas, ng kung ano-ano sa school, di ba? Na-underestimate ka. Totoo yan, nangyayari talaga yan kahit ngayon sa Pilipinas. Sila ang yayabang na. Ngayon, actually, nalaman ng mga classmate ko na nag-take ito pala, pre-board namin. So, hindi ako naka-attend kasi nga, that was my interview sa embassy. So, kailangan ko sabihin sa admin din, sa teacher, na hindi ako makaka-attend sa pre-board, O sabi sa akin, bakit? Kasi you have to have a valid reason. Sabi ko, kasi po, interview ko, Pero I hate to say that kasi ayokong, mamaya, mabagsak ako, di ba? Parang buong classmate mo malalaman na jogsak ka. So, I was forced to tell her kasi kailangan ko ng reason ng reasoning. Sabi sa akin, good luck, ganyan. So, God is good. Nakapasa ako ng visa ko. Di sinabi ko nga sa teacher ko, nag-announce pang bruha, ay, congratulations na nagkaroon ako ng visa. Alam mo ba mga mahadera, mga buwaka ng ina? Hindi yan totoo, ganyan. Kasi nagtitinda lang yan, walang pera yan. Ako nga may kotse, hindi ako nakuhaan. Ako nga may ganyan property sa loob ko, julul. Diba, gano'n na. Tignan natin. Diba? Watch me, darling. Sa mga ganon. So, fast forward, eto na nga. Ang daming umapi sa akin palangga. May relative pa, may close friend pa. Sabi sa akin pa nga, saan ka na pupunta niyan? Pupulutin ka pagka-graduate mo. Sabi ko, gusto ko sa Amerika. Ganon ang drama ko. Pero I have visa already. Pero wala akong sinabihan kasi ganon ako palangga eh. Hindi mo na ako nagyayabang. Magyabang ka pag andudun na. Sabi ko, gusto ko sana Amerika kasi, ganyan. Ay, ang lakas ng pangarap mo. Pag dumagpa ka, ang lakas ng bagsak. Sabi ko, di pag bumagsak ako naman ang babagsak, hindi naman ikaw. So, eto na nga. Syempre, uso pa nun. Pagdating ko sa Amerika, wala pang Facebook. Friendster pa lang. Syempre, sikat ako sa Friendster. Post ako ng ganito, na ganyan, Aba, hindi pa natatapos ang mga mahadera na mag-look down sa akin. Kasi nga, nagtitinda lang ako sa school eh. Titinda akong donut, nagtitinda akong peanut butter, kung ano namang kaanuhan para mabuhay sa mundong ito. At meron doon 3 sa mga kaklase kong magkakaibigan sila. Naku, pag napanood nila to, kakaloka. Pero tapos na yan. But this is a really, real story. Nagtatrabaho na ako noon, 'di ba? Pagdating ko dito, 2 weeks pa lang nagtrabaho ako. 'Di ba? Sabi ko nga, a week pa lang. Ang una ko ng trabaho, nagtupi ako ng damit, $40 eh. Buong gabundok, tangina, tinupi ko lahat, buong bahay nila, kakilala ko. $40, pero kailangan mo mabuhay, sayang din yun, $40. Anyway, nasa Jamaica na ako mapalang, hindi pa nagtigil to mga hitad kong classmate. Ay, hindi yan. Sabi nga nun, illegal yan sa Amerika, ganyan. So, hindi napapagod ang mga buwaka ng ina to parang
para i-look down ka or pahinain ang spirito ko. Ganun talaga. Ganun talaga ang mga taong ayaw ka mag-succeed. Di ba? So ngayon, sa loob ko, mamatay ka sa inggit. O, asa na yung tatlong yon? Ayun, pinulot sa kangkungan. What is the message of this story? Huwag ka pa aapekto sa mga taong nang aapi sa'yo. Kahit nagawang ka ng kwento kung ano pa man, focus ka, darling. Kung ano yung pangarap mo, gawin mo. Katulad sa inyo ngayon, mga palangga, dyan sa gobyerno ko, anong pangarap nyo sa buhay na maging, free of sindikato kayo, huwag nyo gagawin. Diba? Like ako, ano ang target ko ngayon? My focus is the ahas and the kuting. Kasi sila ang salarin ng pagpapahirap sa bayan. Kaya kahit anong mga black ops ni Lisa, ng PCO, ni Tambalusos, pinagtutulungan nila ako. Ako lang, wala akong kakampi, kundi kayo. I don't waste my time. Because I want to focus on my target. The target is the ahas and the kuting at lahat ng mga sindikato sa gobyernong ito. We have to end them. So you have to fight, kasama kami. And you, people from the government na mga matitino, huwag kayong pasasakal sa kanila. Huwag kayo pumunta bukas kasi narinig nyo ako ngayon, di ba? Huwag kayong pumunta. Kung 100 kayo dyan na ayaw nyo, di ipaglaban nyo yung karapatan ninyo. Hindi kayo dapat diktahan ng gobyerno na family day, ipupunta kayo doon sa buwaka ng inang ginagagong rally, ginagago ang Pilipinas. At tumari nga ito, nagsamat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na galing din ng mga netizens sa naging isyong ito. Sa palagay ko ay lahat ng employees a-attend kasi ipit sila sa sitwasyon. Siyempre, takot sila mawala ng trabaho, lalo na may pamilya at mahirap humanap ng trabaho dyan. Nakakaawa dahil wala kang tatakbuhan na tutulong sa iyo dahil gobyerno mismo ang kalaban mo, di gaya sa ibang bansa. Sayang kalayaan ay pinaglaban ng ating mga bayani na pababagsakin lang pala ng isang babae na hindi naman ipinoto pero patuloy na naghahari-harian at tinudungisan ang pangalan ng bansa at nilulubog ang mga tao sa hirap para sa pansariling kapakanan. Nakapanghihinayang din na ang mga dapat tagapagtanggol ay parang walang magawa. Sana magkaisa na ang mga mamamayan para ipabagsak ang mga naumuno dyan at maisalba ang kalayaan at para maiparating ang mensahe na walang sinuman panyagaman at lalo ng kapwa Pilipino na taksil ang pwedeng sumira sa bayan. Dahil sa pera lang, nagaling din sa pinaghirapan ng taong bayan. Nakakalungkot isipin. Huwag na kayo pumunta sa rally. Huwag na magpagod. Wala naman mapapala. Tiyak gutom ang abutin. Lolokohin na naman tayo. Manatili sa power, may kinatatakutan kapag natapos ang term nila. Habulin sila ng taong bayan sa kasalanan nila. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maghimalaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. Hanggang sa muli, tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag nang kalimutan i-like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan.